Pamilya, sila ang kasama mo kapapanganak pa lang sa'yo hanggang sa huli. Pero sa iba nawawalan sila ng pamilya sa maagang panahon. Ito ang storya ko at ng aking pamilya na aking nawala. Nag-iisa akong anak ng mama at papa ko. Galing kami sa pamilyang mayaman. Pero hindi nila ako inispoil na mag-argo ng gamit. Ganun sila eh. Naalala ko noong 4th year ako. Nagrebelde ako ng todong-todo. Nag-boyfriend na walang kwenta na hindi ko naman talaga mahal at yung alam kong aayawan nila mama at papa pagkapakita pa lang sa kanya. At kung ano-ano pang kababalaghan. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako nagrebelde, no? Yanto kasi yun, si mama at si papa sobrang istrikto. Hindi nila ako pinapalabas at ang inaasahan sa akin ay lahat dapat perpekto. Nagsimula ako magrebelde noong last sem na. Kakauwi ko lang bigayan ng card. Pagkabigay ko kay papa ng card ko, sinigawan agad ako ni mama nang makita niya itsura ko. Sinitan niya ako sa uniform ko, sa buhok kong hindi nakapuson gaya ng gusto niya, sa sapatos ko at mga anklet ko. Pati nga postura ko sinitan niya eh. Nang makita niya ang grades ko, mas nagalit siya. Bumaba ako sa isang subject ko. Imbis na A+, na gaya ng lahat, A- na lang to. Mas pinagalitan niya ako. Bigla niyang sinabi sa akin na sa Sabado, pupunta daw ang isa sa malalaking business partner ni Papa at ipapakilala na sa akin ang mapapangasawa ko. Nagulat ako dun. Ito si Papa wala namang imik dahil palagi siyang nasa cellphone niya para sa business. Okay lang naman yun eh. Dumating na ang araw na papakilala na ako sa unggoy na anak ng Miss Papa. Nandun na sila lahat, ako wala pa. Sinasabi ni mo nagre-ready. Pero sa katotohanan, lumabas ako kasama ang boyfriend ko. Walang may alam nito. Ayoko makilala ang anak na business partner ni Papa. Ayoko siyang mapangasawa. Nagdesisyon ako na sa araw na yun, papakilala ko ang boyfriend kong walang kwenta. Para lang magalit sila. Dumating ako, suot-suotan kung ano, kasama ang boyfriend kong amoy pang sigarilyo. Sumasagot ng pabalang sa mga tanong ni Mama. Gulat na gulat sila nang makita ko. Si Mama ang unang umimik. Tinatanong ako kung ano bang suot ko at sino ang kasama ko. Sumagot ako sa kanya ng pabalang at pinakilala ang boyfriend ko. Galit na galit si Mama. Nagkamalaking away kami nun. Kung ano-anong sinabi ko, maraming salita ang nabitawan. Nagkagalitan. Ang ending, kinuha ko ang mga gamit ko at umalis. Iniwan ko sila Mama at Papa. Ilang oras pagkatapos ko umalis, napag-isip-isip ko ang ginawa ko. Kung tama ba ito, at kung mapapabuti ba ito para sa akin. Bumalik ako after 2 years. May sakit si Mama. Sa ospital ko na lang siya naabutan. Nagsorry siya sa akin, pero alam ko, dapat ako nagsasorry. Sinabi niya sa akin na ganun lang daw sila ni Papa sa akin dahil sa kinabubutihan ko daw yon at kinabukasan ko. Sinabi rin niya sa akin na namatay na daw si Papa, ilang buwan na ang nakalipas. Pinapasabi daw sa akin na mahal daw niya ako at sana mapatawad ko daw siya. Napaiyak ako nun. Nagalit ako nang malaman ko na malala na daw ang sakit ni Mama at hindi man lang sinabi sa akin. Pero mas nagalit ako sa sarili ko sa ginawa ko sa kanila. At yan ang storya ng aking pamilya. Successful na ako ngayon. Ako na ang nagmana ng business sa ngalan nila Mama at Papa. Mahal na mahal ko pa rin sila kahit nawala na sila. Totoo nga ang kasibihan na hindi mo alam kung anong meron ka hanggang mawala ito.